Kumusta mga kabayan? Welcome sa Risky Game by Kabayan Day Trader. Para sa mga nanonood ng daily live trading videos ko, maraming nagtatanong, paano ba mag-day trading? Ano ang strategy ang pwede para hindi sunog lagi ang account? Sa video na to, ituturo ko sa inyo ang simpleng day trading strategy na pwedeng gamitin ng beginners. Tara, simulan na natin. Una sa lahat, ano ba ang day trading? Bumibili at nagbebenta ka ng stocks sa loob ng isang araw lang. So, hindi mo ito hinahawakan overnight. Layunin nito ay kumita sa maliit na galaw ng presyo. Halimbawa, bumili ka ng stock na 5 pesos tapos binenta mo sa 5.50. Kumita ka na kaagad sa loob lang ng ilang oras o minuto. So ngayon, simple strategy na pwede mong subukan ay ang VWAP bounce. Ano ang VWAP? Volume weight average price ito. Parang average price na binili ng mga traders sa araw na yun. Kapag bumalik ang presyo sa VWAP at nagbabounce pataas, pwedeng buy signal yun. Kapag bumagsak sa ilalim ng VWAP, pwedeng sell signal. Pero tandaan, huwag basta bumili, tingnan din kung may volume at maganda ang catalyst. So tingnan natin yung VWAP natin dito. Okay, so ito siya, no? So ito yung VWAP natin. Ayan yung mga naka-highlight na yan. So kung titingnan mo, ayan. So pag nasa taas ng VWAP, so kino-consider ito na bullish, na malakas ang stock na to. Kapag bumaba siya, medyo steady lang at pwede yan sa mga nagsushorting. Pero pagka long position ka, mas prepared ng mga trader na nasa taas siya ng VWAP para bullish kasi siya, no? Mga stocks na trade natin kahapon, kung titingnan mo sila, itong mga INKT, SGN, ABBE, puro sila mga nasa kahapon, nasa top 10 list ng sa stock market. So isa yun sa mga tinitingnan natin, no, na kailangan alam natin na gusto siya ng mga tao. So tinitrade siya ng mga tao. Kaya usually yung mga nasa top 10 list, yun yung mga tinitrade natin. Ito yung screenshot natin sa stock apong. So kung titingnan mo yung INKT, siya yung nangunguna, SGN, ABE, puro sila nasa top 10 list natin. Okay, tapos isa pa dyan sa tinitingnan natin, syempre meron siyang news. Kung titingnan mo to, may mga lumabas siya ng news kahapon 7:30. So tingnan natin 7:30 niya. Ayan. Eto, nagsimula siyang umangat nung paglabas ng news niya. Kaya from $7 hanggang sa $25 within 4 minutes lang. So isa din yan na may news. Pagka may news, malamang aangat yan. Kaya napupunta sila sa top 10 list. Tapos tinitingnan din natin yung mga candles natin, no? Ayan yung mga ayan, kung titignan mo dito, na-reject siya dito. Meron tayong rejection dito, no? Kaya tinitingnan din yan. Tapos mga possible entry, possible exit. Pagka na-reject na yan, exit ka na agad dyan kasi lamang ayan, nagbumaba na siya. O tapos pag may nakita ka namang hammer o possible reversal na naman siya, so titingnan mo rin yan. Okay, so importante sa day trading ang risk management. Gumamit ng stop loss. Huwag ipusta lahat ng pera sa isang trade.
Planuhin kung ilang porsyento lang ng capital ang i-risk mo. Halimbawa, kung 50,000 pesos ang capital mo, may maximum risk per trade mo 2% lang. So 1,000 pesos lang. Ganyan para hindi maubos ang account kahit mali ka ng ilang beses. So mga kabayan, tandaan, trade with a plan, huwag padalos-dalos. Mag-practice muna sa paper trading, huwag abulin ng hype. Sa day trading, hindi importante kung ilang beses ka tama. Importante mas maliit ang talo mo kesa sa panalo mo. Risk management is the key. Okay, so sana nakatulong itong day trading strategy para sa mga beginners. Kung gusto nyo ng iba pang trading topics, comment lang kayo sa baba. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Dito sa Risky Game by Kabayan Day Trader, lagi nating pinag-uusapan ng totoo. Walang hype, walang takot. Kita-kits tayo sa next video.